Dumikit ka lang, si Engel Whisper 11 ay iyong sandigan. Hawak mo'y mabigat na tanong, bibigyan namin ng liwanag at gabay ngayon. Let go, let God. Sa bawat para may sagot na sadyang wagas. Pagod mo'y bibigyang ginhawa, hiling mula sa Panginoong Diyos Ama. Engel Whisper 11, kasama mo sa bawat dasal. Let go, let God. Kahit anong bagyo ang dumaan, naririto kami't laging handang unawaan. Hindi hula, ito'y gabay galing sa taas para sa iyong tagumpay. Di mo kailangang maligaw, may liwanag sa likod ng bawat tanong na sigaw. Let go, let God. Sa bawat para may sagot na sadyang wagas. Pagod mo'y bibigyang ginhawa, hiling mula sa Panginoong Diyos Ama. Engel Whisper 11, kasama mo sa bawat dasal. Let go, let God. Kung naghahanap ka ng kasagutan o simpleng katahimikan ng isipan, dito ka lang. Dahil sa Engel Whisper 11, may pag-asa. May himala. Let go, let God. Sa aming tinig may haplos ng paglinga. Ialay mo lang ang iyong bigat, kami kasama mo sa bawat hakbang. Engel Whisper 11, tahanan ng puso mong tagal. Let go, let God. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyong pong lingkod na magbibigay ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa mga Ascended Masters, Holy Spirit, Angels, Archangels, Universe, Ancestors, Spirit Guides, and Elementals, and Animal Spirits. Syempre po, nais ko muna magpasalamat po sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay nitong ating YouTube channel. Sa mga new subscribers, maraming salamat po. Sa mga nagpa-book this week, and also sa reading and healing po yun. And also sa mga bago pong nagpa-ritual. So, ako po is isang
spiritual tarot reader, also a divine healer, and also a ritualist. So, sa mga magpaparitual po, ang niliritualan ko po dito is yung mga biktima po ng mga gayuma, like nagkahiwalay ang mag-asawa dahil meron po lasisi, may mga ganyan, or nandito po yung nagkaroon ng tabang, mabiglang tumabang, biglang nagkaroon ng ibang behavior ang inyong mga person. And also sa mga kulang din po. So sa mga meron po na ritualan dyan, mga ganyan na tipong ginawa ng kulang pero ritual lang. Actually, mas mataas po yun. So ito po kasi is actually naglalast po talaga yan. Matagal talaga na pagka-ritual na po. Unlike po sa kulang, no, it takes parang months lang po, no, is tanggal na po yan. No? Depende po sa antas ng bangko. Okay? Depende po sa antas. Meron naman po kasi nanunubok lang, meron parang pinagpa-practicean lang yung tao, meron naman po talagang professional na mangko. So, depende po yan sa karga. Okay? So, dahil nga po nagdipa na po ang mga iba't ibang orasyon sa SOCMED or sa social media, is ang dami pong dumadampot, ang dami pong pumupulot. So, yung iba po dyan is sa iba po ginagamit, sa kaliwa po ginagamit, hindi po sa kabutihan or sa putian. Okay? So, ngayon po, let's check your energy, no, kung ano po ang meron po sa inyo ngayon. So, syempre, bago tayo mag-start is kailangan po natin mag-pray. Let us pray first. Mahal na Diyos na sa langit, mahal na Kristo, mahal na Birhen Maria, mahal na Santo Niño, pagbabasan po inyo napakalakas sa kapangyarihan bang naludugo, ba nilang ng Espiritu mga cards na ito, para po makapagbigay ako ng mensahe sa aking pagpanood. Ako po ay patuloy po na nanalangin na kami po ay inibigay ng kaligtasan, ilay po sa makapahamakan, sila siya sa kana at pagkasan ng karamdaman ng tukso, lalong-lalo na po sa mga may atake po ng spiritual. At ako po patuloy po na nanalangin na kung po inyong bigyan ng proteksyon, kaligtasan po sa mga parating po na makalamita. Maraming salamat po. Ang bongga ni Sierra Madre, di ba? Super rescue siya. To the rescue talaga ang ating kabundukan. Kaya kahalagahan niyo po ang kabundukan. Ano? So, make sure po na pagka kayo po pumutol, make sure po na may kapalit muna bago niyo po yan putulin. Okay, kaya po mapansin niyo po yung iba pong mga ganyan na nagtotroso, no? Is minsan po talaga nagkakaroon po ng hagupit din, may mga nararamdaman hindi maganda. It's because of kalupitan po kasi yung ginagawa nila sa nature. Yung pagputol ng puno, no? And pagkakakitaan dun lang naman, baga gagawin actually maganda. Kasi kumbaga, pero kasi may pamamaraan din po yan. Parang kailangan niyo po muna kausapin or mag-alay sa mga ganyan bago po kayo pumutol. And make sure din nga po no, na may kapalit po yan. Kasi po, wag po nating antayin na tayo po talagang parang etong lupa na ito ay magsaala, ano yun, maging dagat. Okay? Nasa, baka buti kung pagka naging dagat itong mundo, magkakaroon tayo ng mga bunto, no? At hasang para tayo mabuhay sa tubig. Hindi naman. So, ending, peggy bells tayo talaga lahat. Okay? Wait lang po. Okay, so, ngayon is, palala ang ating kakumputeran. At ngayon po, nag-automatic po siyang mamatay. Kalarke. Okay, so, tingnan po natin, ano? Okay, so ano ba ang meron dito? Ano ba ang meron dito sa person mo? Yung person mo po, no? Or it's either possible na family member, no? Or your husband, or your wife, your friend, no? Kapitbahay, no? So, tingnan natin kung ano. Okay, so first card niyo po is charity in reverse. So, ito is parang, itong person mo na ito sa nangangailangan actually ng pera. Or maybe, ikaw is isa sa nagbibigay sa kanya ng support, financial support, or tumutulong pinansyal, no, dito sa person mo na ito. O sa kakilala mo na ito, again, possible na member of the family, possible na kapatid, tiyahin, pamangkin, mga pinag-aaral, mga ganyan. No, so, yan. But, this is in charity, in reverse. So, meaning,
Kung before is andito po yung pinagkakalooban niyo po siya ng suporta pinansyal, but now is andito sa nag-reverse, so wala na po siya hindi na po siya nakaka-receive sa inyo. No, o kung nakaka-receive man po, siguro hindi na po katulad ng dati. Possible na ganun po, no? Okay, so what else? We have this nature worship. And spiritual questioning or truth seeker or investigation, spying, no? So, for me, itong card na to is lagi kong kinoconsider po to na ito po is about the ritual. No? So, etong person mo na ito, dahil nga po hindi na po siya nakakatanggap ng pera sa inyo, siguro nagtampo, nagalit, or what, now is nagpaparitual po to, or nagpapagawa po ng black magic, no? Or maybe, kung hindi man po siya, maybe meron pong pinupuntahan, binabayaran para po kayo ay pasakitan. Okay? And this is more on herbs po ang ginagamit, no? And nandito po kasi si nature worship. So, itong gumagawa po ng black magic dito sa inyo, no, is more on herbs po ang ginagamit, more on nature, no, halaman, lupa, dagat, tubig, gawa, mga ganyan. Okay, so ito po is nagkaroon din po kayo nito ng medyo hindi magandang salitaan, o hindi kayo nagkaroon kayo ng hindi magandang usapin. I mean talagang nagkaroon din kayo ng confrontation nito. If ito is malamang harap-harapan or possible na maybe chat, mga ganyan, or call, video call, mga ganyan. So, nagkaroon kayo nitong sort of tampuhan, no, na masyadong sineryoso nitong taong to. Maybe itong taong to, itong person mo na ito, na malapit sa'yo, is talagang in need, no, ng financial support mo, or tulong mo, no. And hindi ko po masasabi kasi ditong moral support lang No, hindi po kasi this is about the money in reverse. No, so, ibig sabihin, in reverse po siya, so ibig sabihin, hindi niyo na po siya pinagkakaulooban ng kahit na anong tulong, or maybe, yun nga po, nagkaroon ng tulong, but hindi na po katulad ng dati. No? Because of maybe nagkaroon na siguro ng tinabangan kayo, may mga ganun, or maybe may ginawang hindi rin maganda sa inyo, or maybe talagang parang, it's about time na medyo i-lessen yung financial support na binibigay mo sa kanya before, no? Pero huwag niyo po sisihin ang sarili ninyo kasi baka mamaya kayo po yung nagsasalita na parang may guilt kayo, no, na kung bakit nagkaganito tong person ninyo. Maybe kapatid, maybe best friend, maybe yun nga mga kamag-anak ba, kahit hindi po kapatid, mga tipong ganyan. Nasa inyo na po yan kung sino po ito. Pero yun nga lang po, ito nga po sinasabi ko na kumbaga binigyan po kayo ng spell work or black magic. Now is andito si industry, the obsessive lover, intellectual. And yes, ito is aral, no? Actually, ang pinuntahan nito, no, since ito po is tumapat po dito, and itong obsessive lover, maybe ito pong taong to is, ito kasi, no, is, kumbaga, kilala po, no? Kilala, or kilala sa bayan, sa lugar, sa probinsya, na ito po ay talagang gumagawa ng mga ganite, ng mga extra, alam niyo yung mga hindi magandang gawain. Like, yun nga po, mga atake. No? So, mayroong, maybe this is a herbalist or babaylan, mangko, professionally, mga tipong ganon. No? So, ito is possible din na kasi obsessive lover is here. No? So, ito po is possible na ito po yung nilapitan niya na parang may gusto rin po sa inyo or parang crush, ganun. No? But itong taong to nilapitan po niya talaga is well known po sa paggawa ng ritual. No? Marunong talaga to as in marunong. And one of the parang ginawang spell work sa'yo is yung maparanoid, magkaroon ng hallucinations. No? Yun yung mga gusto niya sa'yo. Parang more on attacking yung crown chakra mo dito. No? And yes, no? Dahil na rin po dito sa parang deserve din itong person mo na to, no? Ang hindi mo siguro ipagkaloob yung dating support na ibinibigay mo sa kanya. Siguro kung dati nagbibigay ka sa kanya ng 10K monthly or maybe 5K monthly, possible na ganon. Siguro nilesen mo to or parang ginawa mo na lang siyang 1K or 2K, but still nandiyan ka pa rin for for help, no?
Pero ito po kasi is mas nag-expect. Medyo may pagka, ano po to, ganid po to, sakin po to. Yung bang maliit na tulong na yon actually po sa inyo. For sure, mayroon po kayong reason why ginawa nyo po yung parang pag-adjust or pagbigay ng financial support sa kanila, sa kanya, na ganito na lang po kaliit. But still, nandun pa rin po yung tumutulong kayo, di ba? Yun po yung importante doon. Hindi po kayo nakalimot. No? Huwag po kayo magkaroon or makaramdam dito ng guilt na parang meron po kayong kapabayaan. For sure, kung ito naman po is ito i-explain ko lang po ha, para po hindi po mabigat po sa loob ninyo, para hindi po kayo magdamdam din sa sarili nyo. Baka po kasi for some of you here now is suffering some depressions, no, or parang disappointments kasi nga maybe there's something wrong na nangyari dito sa person mo na ito, no. So kung kayo po meron po kayong siguro malaki ng bagay or marami ng taon, marami ng araw or decades na ang nagdaan na kayo po ay talagang full support dito sa taong ko. So nag-adjust lang po kayo ngayon kasi kumbaga meron na po silang kung tutuusin po, no, meron na po silang dapat na paghuhugutan. Na parang, ito po kasi sa nakita ko dito is, parang, nagpaubaya ka ng for how many years, for how many decades, na parang hindi mo inisip ang sarili mo. Maybe nga sa inyo, iba sa inyo dito, wala pong naipon. No? So, yung iba sa inyo dito, parang ibinigay niyo po lahat sa kaanak. No? Parang nagpundar ka siguro ng ganito, tumulong ka sa kapatid, tumulong ka sa magulang, tumulong ka sa ganito, puro charity. But now, parang this is about time. Why? It's because of meron kang sufferings ngayon, meron kang health issues, and hindi po siya physical illness, no? So, this is spiritual. So, kailangan mo rin, syempre, intindihin yung sarili mo or harapin yung sarili. That's why, andito medyo nag-cut ka, no, ng, nag-cut ka ng parang allowance or support, no, dito. But ito pong taong to is agreed doon. So, parang sakim siya. No? And we have the child care here. So, ito po yung parang sinasabi na hindi niya matanggap na parang nabawasan. Parang ang iniisip itong person mo na ito is hindi mo na siya pinapahalagahan, wala na yung pagmamahal, or parang binabaliwala mo na siya. Yung gano'n. Pero totoo is hindi, kasi still andyan naman for sure yung support mo, no? Yun nga lang, yun nga, kailangan mo rin talaga intindihin yung sarili mo. Yung sarili mo naman sa ngayon. And for sure, for some of you here is talaga meron na rin pong edad na nagkaroon ng mga ganitong pangyayari. Ito is nakaraan pa po to. Halos sabihin, matagal na po nangyayari to. Kasi this is the past card oracle, no? Okay, so ngayon, ang gusto nito is parang, bukod sa maghirap ka, worst is mamatay ka. Sorry for the word, pero yan po yung nakalagay dito, no? And, nawi-witness na to, and parang namomonitor niya to, it's because of yun nga, pinagawa niya, and possible na meron din tong ginagawa sa'yo. Maybe nagpaturo na rin to dito, no? Sa mga pinagagawaan niya ng spiritual. Okay? May astral ako nakita pero di bumaba. And yes, ito is talagang, so, nagkaroon man, ito is may kalakasan, ano? Yung gumagawa sa'yo dito is may kalakasan. So, talagang meron tong power na tinatawag, no? Kasi kumbaga, nagagawa nito yung mga imposible na sakit na pwedeng ibato sa tao, na pwedeng magkaroon ng tao. Kasi yun po ang nangyayari ngayon sa mga black magic, no? Hindi na po ordinaryong sakit, parang ang tirahan na dito, internal na po. Hindi na po yung external. Hindi na po yung bibigyan na kayo ng kate, bibigyan kayo ng mga kulakulani. Hindi na po ganun. Level up na sila. Kaya po kaming mga magagamot, kailangan din po namin mag-level up. Yun nga lang po talaga, pagkasama ko kayo pumunta, instantly, talagang pagka kayo nagpagamot sa mga gumagawa po ng kaliwa, andyan na po talaga ang mabilis na kagalingan. But, after how many years po, babalik at babalik po yan. Because hindi naman po galing kay God yung power na hilingin niya para kayo po'y gumaling. Kundi sa iba. So, ang nangyayari po dyan is magiging worst po yan. No? Totoo po itong sinasabi ko. No, kung talagang hindi pa rin pinaniniwala, pwede nyo rin naman po subukan. Pero kasi po, sa totoo lang, meron po mga manggagamot na akala nyo po talaga po purong divine, puro po kay God. But then, gumagawa rin po sila ng, tumatawag din po sila ng iba. Okay?
So, this is just a clarification na talagang kung meron man po kayo mga bit-bit ngayon na sakit, no, it's not only physical, it's halo. Okay? It's halo. Pero more on spiritual po talaga. So, kumbaga, 70% is spiritual, 30% is physical. Okay? So, tingnan po natin kung ano po yung magiging outcome nitong mga ito. No? So, gaganto ko siya para mas magkaroon ng specific message, no, from the Spirit. Actually, ito kanina binalasa ko to. Pero ngayon ang ganda ng buga. Ang ganda ng baba. So, dito tayo sa Charity in Reverse, Industry and Greed. Ano po ba ang parang pwede nating i-expect, no, na mangyayari po sa inyo ito mga darating na araw. Okay, so we have, 3 cards din. So, the Tower in reverse, 8 wands. Wow. And actually, ito is 50-50, no? Kasi ganito po yung bagsak niya. So, parang expect mo man or hindi, parang ganun, ito yung pwedeng maganap. No? Parang maybe, kumbaga, ito is maybe. So, yes, ito is, nagkaroon ka talaga ngayon. No? Ito talaga yung nangyayari sa'yo ngayon, na the Tower in reverse, which is talagang laging may failure, laging may kabiguan, laging may masakit, laging parang pakiramdam mo is, eto na bang, kamatayan, ito na ba yung huling mga araw? Parang gano'n na yung kinoconsider mo sa sarili mo. But, andito yung talagang nag-move on ka, nag-move forward ka, at lumaban ka by this 8 of Wands, no? So, dahil dyan, kahit na parang lumalaban ka, meron ka pa rin mga dinadala na parang iniisip mo or sinasabi mo sa sarili mo, nakakayanin ko ba? Parang gusto ko na bumigay, hindi, lalaban ako. Parang may ganun ka na lalaban ako pero andin din yung sinasabi mo na ayoko na, parang ayoko na, gusto ko na sumuko. May ganun. No? So parang mayroong bumubulong din. Ayan is one of the bulong na bitawan mo kung ano man yung mga ginagawa mo. Maybe, syempre pagka ganito po, may mga ganito po na experiences sa mga clients ko, andito na po talaga yun, or mga pasyente ko po, isang nangyayari po talagang, halimbawa po, ako po kasi mahilig po ako magkaloob ng mga protection prayers sa mga patients ko, lalo na po pag talagang ramdam ko po na yung faith po nila kay God is ganun po kalalim. Ganun din po kataas. So, binagkakalooban ko po yan after ko po gamutin. So, kumbaga, andito po yung pinatitigil po sila. Andito po yung lilituhin ka, andito yung i-distract ka, ganon. Na parang dinidiscourage ka na huwag mo nang dasalin yan, wala na makuha yung taya, hindi ka gagaling dyan, yung mga ganon. No? So talaga pong andito rin po ako, nagbibigay din ako ng support sa mga pasyente ko na ituloy mo lang, ilaban mo, huwag ka magpatalo sa demonyo. Okay? So, etong laban mo na ito, since andito nga si 8 of Wands, which is andito yung talagang kahit mahirap, kahit na ang bigat para sa'yo is lumalaban ka, dinediretso mo lang. Kumbaga, the show must go on, no? So, nasa sa'yo na yan. Pero try to balance, no? Balansehin mo lahat. Okay, so dito naman tayo sa row na to, kung sa nature worship, obsession, and child care. Ano ba ang meron dito? Oops. Dalawang card na tapo. Wait. Oops. Okay, so dito naman is 7 of Wands. Upright to, ha? Kailangan mo talaga to. And 8 of Pentacles. So, kung halimbawang itong person mo na to is may knowledge about dito sa spiritual attack, so kailangan mo depensahan ang sarili mo. And sa nakita ko naman dito is talagang punong-puno ka naman ng pandepensa sa katawan. No? And andito talaga yung gumagawa ka rin ng pamamaraan, sarili mo, kung paano mo pagagalingin ang sarili mo. Yun yung maganda doon. No? So, ang kailangan lang nyo po talaga dito is talagang strong faith na kayo po'y gagaling and lumaban. Hindi po pwede yung puro kayo dasal, pero andito naman yung thinking nyo na parang pagod na kayo, na wala naman nangyayari. Yung mga tipong ganon, alisin nyo po yung mga ganon. Okay? So, what about dito sa mga talaga namang ang gusto is tigukin ka at niliritualan ka ng isang makakarunong, pakagaling,
at napakalakas daw na maangko. No? Kasi may ano to eh, marami itong mga tools, no, para pasakitan ang mga gustong magpagawa sa kanya ng mga black magic. So, alamin natin kung ano yung mga iba't ibang, or ano yung kasagutan dito sa tatlong cards na to. So, ritual, knowledge, and parang may healing. No? So, tingnan natin. Parang alam mo yun, magkakaroon ka ng thinking na yung suicidal. Cameron. Okay, so temperance. Pero yung temperance mo dito is parang ito yung ginagawa sa'yo na parang wala ka ng energy na para gamutin, or parang even kung halimbawa po kayo nagpapagamot tapos sa mga healers, pero siguro ang dami nyo nang pinuntahang manggagamot, or maybe andito yung ang tagal nyo na po nagpapagamot, pero parang pasulput-sulput din po yung kagalingan, or maybe andito po yung, pero kung ano po iba po kasi talaga yung actual, iba po yung face-to-face kayong pupunta po sa mga healers. Ang online po kasi, okay po yan, effective po yan. No? Pero po, meron po kasi tayong, halimbawa, nagpagamot po kayo ngayon sa isang manggagamot, and ito po is online po to And meron po kayong mga gawain na syempre against the law of God. So, at dito po yung, mahirap po kasi sabihin yun, lagi naman ako nagdadasal eh. Nagdadasal naman ako palagi. Pero paano yung assurance na ikaw is walang mga doubts and fears na nararamdaman sa sarili mo about dyan sa situation mo na nagkakaroon ka ng mga spiritual attacks, no, na black magic, mga ganyan. So, pagka ganyan kasi, ang kailangan niyo po talaga dito is, yung wag mawawalan po ng pag-asa. Sabi ko nga po sa inyo, ako is victim rin ako ng kulang. Pero never po ako nawala ng pag-asa noon na talagang gagaling at gagaling din po ako. And awa ng Diyos, gumaling naman po ako. So, the hangman is nandito rin. So, kung halimbawa pong ito is gagawin nyo, yung temperance na to, na talagang ibabalansin nyo po ang lahat. At hindi po kayo magfo-focus lang po sa isa. No? Hindi po yung parang kailangan nyo rin po kasing mag-relax, kailangan nyo rin po mag-unwind, kailangan nyo rin po magbakasyon. Hindi po pwedeng puro trabaho. Like for example, kung halimbawang halimbawa is parang ang atake po sa inyo is parang hindi po pwede kayong, parang kailangan nyo muna talagang humiga, kailangan nyo muna bakasyon, parang i-relax muna yung katawan niyo kasi pagka napapagod kayo, dito umaatake, mga ganyan. So parang the spirit is parang sinasabi na namnamin mo, or parang pakiramdam mo muna yung sarili mo kung saan ka dapat. No? Minsan kasi kailangan mo nang harapin yung kung ano ba talaga yung life purpose mo sa buhay. Kung hindi ka nag-fit sa ganyang klaseng profesyon at parang it's about time, no? At alam mo may kakayanan ka, then it's about time na parang i-embrace mo yun kung ano yung meron ka. Hindi naman sinasabing parang mag full pledge na magiging manggagamot or ganyan, kung babaylan ka, no? Hindi naman sinasabing ganon. But andito yung parang mas bigyan mo ng time ang Panginoon kesa dati. Kung pinagbigyan ka na niya na magkaroon ka ng ganitong buhay, masenso ka na naman, binigyan ka na niya ng ganitong pamumuhay, naging successful. Basta mga ganon. No, kumbaga materially is nandiyan yung nakamit mo na ang lahat. So this time is kailangan mo namang harapin or yung paglilingkod sa Panginoon at ang makatulong din sa kapwa-tao. Okay? Okay, so dito naman sa confrontation ninyo and yung pagbibigay sa'yo ng minsan praning-praning or minsan nandito yung magbilis, umitin siguro ang ulo mo, and nandito yung talagang maybe meron kang kakayanan and also nandito yung tinatanggalan ka na or hinihigupan ka ng kakayanan. Okay. Because itong taong to, alam na ikaw is the high priestess. Okay, so alam nitong taong to na ikaw is may kakayanan, yung crown chakra mo is activated na, and kumbaga yung mga intuitions mo is alam na alam mo kung sino at ano ang mga nangyayari sa'yo or anong ginagawa sa'yo. Yung mga ganon. So, hindi ka bulag, hindi ka bingi, hindi ka manhid. Okay? Hindi ka rin bobo. So, alam mo lahat. Kumbaga, yung mga kutob na meron ka is at times, no, maybe talagang ini-ignore mo lang or parang dead makomatos ka, talagang as in andito lagi yung doubts, no, parang wala kang tiwala sa sarili mo. So
kung sino man po ang makaka-resonate dito, no, is wag mong isipin na ikaw is, actually lahat naman po tayo may ganito, yung intuition, yung kutob, no, yung pagiging intuitive natin, lahat meron yan, lahat meron. Yun nga lang talagang, hindi po lahat ang meron is yung ini-ignore yung mga ganitong gift, no, yung mga kutob na yan. No, especially po sa babae, malakas po talaga ang intuition ng mga babae. Meron din naman po sa mga lalaki. Pero depende po yan. Bakit po ba parang nagbo-boost yan? Because of parang, ano yan sa mga nagdaan po na pangyayari sa buhay. Like mga trauma, no, yung mga pangyayaring talagang, yung mga pagsubok, no, na parang, ang hirap umahon pero nalagpasan mo yung mga ganon. So, as a high priestess, no, hindi lang naman to about sa intuition. Meron ka ding spiritual gift na nasa sayo. Yun nga lang po is hindi nyo alam kung paano po to gamitin. No, so marami tong meaning, no. Pero kumbaga nasa sayo yan kung saan mo siya gagamitin din. Spiritually, the high priestess is also a healer and also a tarot reader. So nandito ka. Kung alin ka man doon, well, ito yung i-develop mo. Okay? So yan yung reading po nyo ngayon. So nasa sa inyo po yan kung nasa sa inyo po yan. Nag-unat. So, sa mga nakaresonate po at gusto nyo pong magkaroon ng clarification or more parang kung gusto nyo po itong ma-confirm na kayo po talaga to, is andyan naman po sa description box yung aking contact details. So chat lang po kayo for appointment po. Kailangan po talaga magpabook po muna kayo para po mabigyan ko po kayo ng slot para po sa private reading. So ang private reading po natin is face to face. No. It's a video. Sa online po, no? Sa online is video call po tayo. So, download lang po kayo ng WhatsApp, no? And wala naman po kasi yan sa FB page. So, meron din po tayong FB page. So, tingnan nyo na lang po sa ibang accounts. Sa ibang uploads, no? So, ano na lang po tayo, medyo maging aware na lang po tayo sa mga nangyayari. Okay? So, kung ano man po yung nangyayari sa inyo ngayon is, within the family lang po. Okay? So andito na po yung hint. No? Wala man tayo mention na pangalan. So, andito na yung clue kung sino man po yung gumagawa sa inyo ngayon. Pero ito po is may katandem. Okay? So, hoping ito is maging clear po sa inyo. And again, this is a general reading and timeless reading. No, so kung sino po makaka-resonate, please click the subscribe button, paki-like and share and click the notification bell para po updated kayo lagi sa ating reading. Okay? So, close your eyes. So, kung meron man pong mga unwanted noise, please ignore din na lang po kasi po maaga pa po. Okay? So, hoping wala pong pumasok na ibang ingay, no? Okay, so maraming salamat po sa inyo. God bless us all and God peace and hope. Bye! Okay, so, ngayon is, palala ang ating kakumputeran at ngayon po, nag-automatic po siyang mamatay. Kalarke. Okay, so, tingnan po natin, ano? Okay, so ano ba ang meron dito? Ano ba ang meron dito sa person mo? Yung person mo po, no? Or it's either possible na family member, no? Or your husband, or your wife, your friend, no? Kapitbahay, no? So, tingnan natin kung ano. Okay, so first card niyo po is charity in reverse. So, ito is parang, itong person mo na ito sa nangangailangan actually ng pera. Or maybe, ikaw is isa sa nagbibigay sa kanya ng support, financial support,
or tumutulong pinansyal, no, dito sa person mo na ito o sa kakilala mo na ito. Again, possible na member of the family, possible na kapatid, tiyahin, pamangkin, mga pinag-aaral, na ganyan. No, so, yan. But, this is in charity, in reverse. So, meaning, kung before is dito po yung pinagkakaloban niyo po siya ng suporta pinansyal, but now is andito sa nag-reverse, so wala na po siya hindi na po siya nakaka-receive sa inyo. No, o kung nakaka-receive man po, siguro hindi na po katulad ng dati. Possible na ganun po, no? Okay, so what else? We have this nature worship. And spiritual questioning or truth seeker or investigation, spying, no? So, for me, itong card na to is lagi kong kino-consider po to na ito po is about the ritual. No? So, etong person mo na ito, dahil nga po hindi na po siya nakakatanggap ng pera sa inyo, siguro nagtampo, nagalit, or what, now is nagpaparitual po to or nagpapagawa po ng black magic. No? Or maybe, kung hindi man po siya, maybe meron pong pinupuntahan, binabayaran para po kayo ay pasakitan. Okay? And this is more on herbs po ang ginagamit. No? And nandito po kasi si nature worship. So, itong gumagawa po ng black magic dito sa inyo, no, is more on herbs po ang ginagamit. More on nature. No? Halaman, lupa, dagat, tubig, gawa, mga ganyan. Okay. So, ito po is, nagkaroon din po kayo nito ng medyo hindi magandang salitaan o hindi kayo nagkaroon kayo ng hindi magandang usapin. I mean, talagang nagkaroon din kayo ng confrontation nito. If ito is malamang harap-harapan or possible na maybe chat, mga ganyan, or call, video call, mga ganyan. So, nagkaroon kayo nitong sort of tampuhan, no, na masyadong sineryoso nitong taong to. Maybe itong taong to, itong person mo na ito, na malapit sa iyo is talagang in need, no, ng financial support mo or tulong mo, no? And hindi ko po masasabi kasi ditong moral support lang no, hindi po kasi this is about the money in reverse. No, so ibig sabihin, in reverse po siya, so ibig sabihin hindi niyo na po siya pinagkakaulooban ng kahit na anong tulong, or maybe yun nga po nagkaroon ng tulong but hindi na po katulad ng dati. No? Because maybe nagkaroon na siguro ng tinabangan kayo, may mga ganun, or maybe may ginawang hindi rin maganda sa inyo, or maybe talagang parang it's about time na medyo i-lessen yung financial support na binibigay mo sa kanya before, no? Pero huwag niyo po sisihin ang sarili ninyo kasi baka mamaya kayo po yung nagsasalita na parang may guilt kayo, no, na kung bakit nagkaganito tong person ninyo. Maybe kapatid, maybe best friend, maybe yun nga mga kamag-anak ba, kahit hindi po kapatid, mga tipong ganyan. Nasa inyo na po yan kung sino po ito. Pero yun nga lang po, ito nga po sinasabi ko na kumbaga binigyan po kayo ng spell work or black magic. Now is andito si industry, the obsessive lover, intellectual. And yes, ito is aral, no? Actually, ang pinuntahan nito, no, since ito po is tumapat po dito, and itong obsessive lover, maybe ito pong taong to is, ito kasi, no, is, kumbaga, kilala po, no, kilala sa bayan, sa lugar, sa probinsya, na ito po ay talagang gumagawa ng mga ganite, ng mga extra, alam niyo yung mga hindi magandang gawain. Like, yun nga po, mga atake. No? So, mayroong, maybe this is a herbalist or babaylan, mangko, professionally, mga tipong ganon. No? So, ito is possible din na may, kasi obsessive lover is here. No? So, ito po is possible na ito po yung nilapitan niya na parang may gusto rin po sa inyo or parang crush, ganon. No, but itong taong to nilapitan po niya talaga is well known po sa paggawa ng ritual. No, marunong talaga to as in marunong. And one of the parang ginawang spell work sa iyo is yung ma-paranoid. Magkaroon ng hallucinations. No, yun yung mga gusto niya sa iyo. Parang more on attacking yung crown chakra mo dito, no. And yes, no, dahil na rin po dito sa parang deserve din itong person mo na to, no, ang hindi mo
siguro ipagkaloob yung dating support na ibinibigay mo sa kanya. Siguro kung dati nagbibigay ka sa kanya ng 10K monthly or maybe 5K monthly, possible na ganon. Siguro nilesen mo to or parang ginawa mo na lang siyang 1K or 2K, but still nandiyan ka pa rin for for help, no. Pero ito po kasi is mas nag-expect. Medyo may pagka po to, ganid po to, sakin po to. Yung bang maliit na tulong na yon actually po sa inyo. For sure mayroon po kayong reason why ginawa nyo po yung parang pag-adjust or pagbigay ng financial support sa kanila, sa kanya, na ganito na lang po kaliit. But still, nandun pa rin po yung tumutulong kayo, di ba? Yun po yung importante doon. Hindi po kayo nakalimot. No? Huwag po kayo magkaroon or makaramdam dito ng guilt na parang meron po kayong kapabayaan. For sure, kung ito naman po is ito i-explain ko lang po ha, para po hindi po mabigat po sa loob ninyo. Para hindi po kayo magdamdam din sa sarili nyo. Baka po kasi for some of you here now is suffering some depressions, no, or parang disappointments kasi nga maybe there's something wrong na nangyari dito sa person mo na ito, no. So kung kayo po meron po kayong siguro malaki ng bagay or marami ng taon, marami ng araw or decades na ang nagdaan na kayo po ay talagang full support dito sa taong to. So nag-adjust lang po kayo ngayon kasi kumbaga meron na po silang kung tutuusin po, no, meron na po silang dapat na paghuhugutan. Na parang, ito po kasi sa nakita ko dito is, parang, nagpaubaya ka ng for how many years, for how many decades, na parang hindi mo inisip ang sarili mo, maybe nga sa inyo, iba sa inyo dito, wala pong naipon, no. So, yung iba sa inyo dito, parang, ibinigay niyo po lahat sa kaanak, no. Parang nagpundar ka siguro ng ganito, tumulong ka sa kapatid, tumulong ka sa magulang, tumulong ka sa ganito, puro charity. But now, parang this is about time. Why? It's because of meron kang sufferings ngayon, meron kang health issues, and hindi po siya physical illness, no? So, this is spiritual. So, kailangan mo rin, syempre, intindihin yung sarili mo or harapin yung sarili. That's why, andito medyo, nag-cut ka, no, ng, nag-cut ka ng, parang allowance or support, no, dito. But ito pong taong to is agreed doon. So parang sakim siya, no? And we have the child care here. So ito po yung parang sinasabi na hindi niya matanggap na parang nabawasan. Parang ang iniisip itong person mo na ito is hindi mo na siya pinapahalagahan, wala na yung pagmamahal, or parang binabaliwala mo na siya. Yung gano'n. Pero totoo is hindi, kasi still nandiyan naman for sure yung support mo, no? Yun nga lang, yun nga, kailangan mo rin talaga intindihin yung sarili mo. Yung sarili mo naman sa ngayon. And for sure, for some of you here is talaga, meron na rin pong edad na nagkaroon ng mga ganitong pangyayari. Ito is nakaraan pa po to. Halos sabihin, matagal na po nangyayari to. Kasi this is the past card, oracle, no? Okay, so ngayon, ang gusto nito is parang, bukod sa maghirap ka, worst is mamatay ka. Sorry for the word, pero yan po yung nakalagay dito, no? And, na-witness na to, and parang namomonitor niya to, it's because of yun nga, pinagawa niya, and possible na meron din itong ginagawa sa iyo. Maybe nagpaturo na rin to dito, no? Sa mga pinagagawaan niya ng spiritual. Okay? May astral ako nakita, pero di bumaba. And yes, ito is talagang, so, nagkaroon man, ito is may kalakasan, ano? Yung gumagawa sa'yo dito is may kalakasan. So, talagang meron tong power na tinatawag, no? Kasi kumbaga, nagagawa nito yung mga imposible na sakit na pwedeng ibato sa tao, na pwedeng magkaroon ng tao. Kasi yun po ang nangyayari ngayon sa mga black magic, no? Hindi na po ordinaryong sakit, parang ang tirahan na dito, internal na po. Hindi na po yung external. Hindi na po yung bibigyan na kayo ng kate, bibigyan kayo ng mga kulakulani. Hindi na po ganun. Level up na sila. Kaya po kaming mga magagamot, kailangan din po namin mag-level up. Yun nga lang po talaga, pagkasama ko kayo pumunta, instantly, talagang pagka kayo nagpaggamot sa mga gumagawa po ng kaliwa, andyan na po talaga ang mabilis na kagalingan. But, after how many years po, babalik at babalik po yan. Because hindi naman po galing kay God yung power na hilingin niya para kayo po'y gumaling, kundi sa iba. So, ang nangyayari po dyan is magiging worse po yan.
No? Totoo po itong sinasabi ko. No, kung talagang hindi pa rin kayo naniniwala, pwede nyo rin naman po subukan. Pero kasi po, sa totoo lang, meron po mga manggagamot na akala nyo po talaga po purong divine, puro po kay God. But then, gumagawa rin po sila ng, tumatawag din po sila ng iba. Okay? So, this is just a clarification na talagang kung meron man po kayo mga bit-bit ngayon na sakit, no, it's not only physical, it's halo. Okay? It's halo. Pero more on spiritual po talaga. So, kumbaga, 70% is spiritual, 30% is physical. Okay? So, tingnan po natin kung ano po yung magiging outcome nitong mga ito. No? So, gaganto ko siya para mas magkaroon ng specific message, no, from the Spirit. Actually, ito kanina binalasa ko to. Ayaw, pero ngayon ang ganda ng buga. Ang ganda ng baba. So, dito tayo sa Charity in Reverse, Industry and Greed. Ano po ba ang parang pwede nating i-expect, no, na mangyayari po sa inyo ito mga darating na araw. Okay, so we have, 3 cards din. So, the Tower in Reverse, 8 Wands. Wow. And actually, ito is 50-50, no? Kasi ganito po yung bagsak niya. So, parang expect mo man o hindi, parang ganun, ito yung pwedeng magganap. No? Parang maybe, kumbaga, ito is maybe. So, yes, ito is, nagkaroon ka talaga ngayon. No? Ito talaga yung nangyayari sa'yo ngayon, na the Tower in Reverse, which is talagang, laging may failure, laging may kabiguan, laging may masakit, laging, parang, pakiramdam mo is, ito na bang, kamatayan, ito na ba yung huling mga araw? Parang gano'n na yung kinoconsider mo sa sarili mo. But, andito yung talagang, nag-move on ka, nag-move forward ka, at lumaban ka by this 8 of Wands, no? So, dahil dyan, kahit na parang lumalaban ka, meron ka pa rin mga dinadala na parang iniisip mo or sinasabi mo sa sarili mo, nakakayanin ko ba? Parang gusto ko nang bumigay, hindi, lalaban ako. Parang may ganun ka na lalaban ako pero andin din yung sinasabi mo na ayoko na, parang ayoko na, gusto ko na sumuko. May ganun. No? So parang mayroong bumubulong din. Ayan is one of the bulong na bitawan mo kung ano man yung mga ginagawa mo. Maybe, syempre pagka ganito po, may mga ganito po na experiences sa mga clients ko, andito na po talaga yun, or mga pasyente ko po, isang nangyayari po talagang, halimbawa po, ako po kasi mahilig po ako magkaloob ng mga protection prayers sa mga patients ko, lalo na po pag talagang ramdam ko po na yung faith po nila kay God is ganun po kalalim. Ganun din po kataas. So, binagkakalooban ko po yan after ko po gamutin. So, kumbaga andito po yung pinatitigil po sila. Andito po yung lilituhin ka, andito yung i-distract ka, ganon. Na parang dinidiscourage ka na huwag mo nang dasalin yan, wala naman kwenta yan, hindi ka gagaling dyan, yung mga ganon. No? So talaga pong andito rin po ako, nagbibigay din ako ng support sa mga pasyente ko na ituloy mo lang, ilaban mo, huwag ka magpatalo sa demonyo. Okay? So, etong laban mo na ito, since andito nga si 8 of Wands, which is andito yung talagang kahit mahirap, kahit na ang bigat para sa'yo is lumalaban ka, dinidiretso mo lang. Kumbaga, the show must go on, no? So, nasa sa'yo na yan. Pero try to balance, no? Balansehin mo lahat. Okay, so dito naman tayo sa row na to, kung sa nature worship, obsession, and child care. Ano ba ang meron dito? Oops. Dalawang card na tapo. Wait. Oops. Okay, so dito naman is 7 of Wands. Upright to, ha? Kailangan mo talaga to. And 8 of Pentacles. So, kung halimbawang itong person mo na to is may knowledge about dito sa spiritual attack, so kailangan mo depensahan ang sarili mo. And sa nakita ko naman dito is talagang punong-puno ka naman ng pandepensa sa katawan.
no? And andito talaga yung gumagawa ka rin ng pamamaraan, sarili mo, kung paano mo pagagalingin ang sarili mo. Yun yung maganda doon, no? So, ang kailangan lang nyo po talaga dito is talagang strong faith na kayo po'y gagaling and lumaban. Hindi po pwede yung puro kayo dasal, pero andito naman yung thinking nyo na parang pagod na ako, ayoko na, wala naman nangyayari. Yung mga tipong ganon, alisin nyo po yung mga ganon. Okay? So, what about dito sa mga talaga namang ang gusto is tigukin ka at niliritualan ka ng isang napakarunong, napakagaling, at napakalakas daw na mangko. Kasi may ano to eh, marami itong mga tools, no, para pasakitan ang mga gustong magpagawa sa kanya ng mga black magic. So, alamin natin kung ano yung mga iba't ibang, or ano yung kasagutan dito sa tatlong cards na to. So, ritual, knowledge, and parang may healing. No? So, tingnan natin. Parang alam mo yung magkakaroon ka ng thinking na yung suicidal. Cameron. Okay, so temperance. Pero yung temperance mo dito is parang ito yung ginagawa sa'yo na parang wala ka ng energy na para gamutin, or parang even kung halimbawa po kayo nagpapagamot na po sa mga healers, pero siguro ang dami nyo ng pinuntahang manggagamot, or maybe andito yung ang tagal nyo na po nagpapagamot, pero parang pasulput-sulput din po yung kagalingan, or maybe andito po yung, pero kung ano po iba po kasi talaga yung actual, iba po yung face-to-face kayong pupunta po sa mga healers. Ang online po kasi, okay po yan, effective po yan. No? Pero po, meron po kasi tayong, halimbawa, nagpagamot po kayo ngayon sa isang manggagamot, and ito po is online po to And meron po kayong mga gawain na syempre against the law of God. So, dito po yung, mahirap po kasi sabihin yun, lagi naman ako nagdadasal eh. Nagdadasal naman ako palagi. Pero paano yung assurance na ikaw is walang mga doubts and fears na nararamdaman sa sarili mo about dyan sa situation mo na nagkakaroon ka ng mga spiritual attacks, no, na black magic, mga ganyan. So, pagka ganyan kasi, ang kailangan niyo po talaga dito is yung wag mawawalan po ng pag-asa. Sabi ko nga po sa inyo, ako is victim rin ako ng kulang. Pero never po ako nawala ng pag-asa noon na talagang gagaling at gagaling din po ako. And awa ng Diyos, gumaling naman po ako. So, the handman is nandito rin. So, kung halimbawa pong ito is gagawin nyo, yung temperance na to, talagang ibabalansin nyo po ang lahat. At hindi po kayo magfo-focus lang po sa isa. No? Hindi po yung parang, kailangan nyo rin po kasi mag-relax, kailangan nyo rin po mag-unwind, kailangan nyo rin po magbakasyon. Hindi po pwedeng puro trabaho. Like for example, kung halimbawa is parang ang atake po sa inyo is parang hindi po pwede kayong, parang kailangan nyo muna talagang humiga, kailangan nyo muna magbakasyon, parang i-relax muna yung katawan niyo kasi pagka napapagod kayo, dito umaatake, mga ganyan. So parang the spirit is parang sinasabi na namnamin mo, or parang pakiramdam mo muna yung sarili mo kung saan ka dapat. No? Minsan kasi kailangan mo nang harapin yung kung ano ba talaga yung life purpose mo sa buhay. Kung hindi ka nag-fit sa ganyang klaseng profesyon at parang it's about time, no? At alam mo may kakayanan ka, then it's about time na parang i-embrace mo yung kung ano yung meron ka. Hindi naman sinasabing parang mag full pledge na magiging manggagamot or ganyan, kung babaylan ka, no? Hindi naman sinasabing ganon. But andito yung parang mas bigyan mo ng time ang Panginoon kesa dati. Kumbaga pinagbigyan ka na niya na magkaroon ka ng ganitong buhay, masenso ka na naman, binigyan ka na niya ng ganitong pamumuhay, naging successful. Basta mga ganon. No, kumbaga materially is nandiyan yung nakamit mo na ang lahat. So this time is kailangan mo namang harapin or yung paglilingkod sa Panginoon at ang makatulong din sa kapwa-tao. Okay? Okay, so dito naman sa confrontation ninyo and yung pagbibigay sa'yo ng minsan praning-praning or minsan nandito yung magbilis, umitin siguro ang ulo mo, and nandito yung talagang maybe meron kang kakayanan and also nandito yung tinatanggalan ka na ng or hinihigupon ka ng kakayanan. Okay. Because itong taong to, alam na ikaw is the high priestess.
Okay, so alam nitong taong to na ikaw is may kakayanan, yung crown chakra mo is activated na, and kumbaga yung mga intuitions mo is alam na alam mo kung sino at ano ang mga nangyayari sa'yo or anong ginagawa sa'yo. Yung mga ganon. So, hindi ka bulag, hindi ka bingi, hindi ka manhid. Okay? Hindi ka rin bobo. So, alam mo lahat. Kumbaga, yung mga kutob na meron ka is at times, no, maybe talagang ini-ignore mo lang or parang dead makomatos ka. Talagang as in, andito lagi yung doubts, no? Parang wala kang tiwala sa sarili mo. So, kung sino man po ang makaka-resonate dito, no, is wag mong isipin na ikaw is, actually lahat naman po tayo may ganito. Yung intuition, yung kutob, no? Yung pagiging intuitive natin, lahat meron yan. Lahat meron. Yun nga lang talagang, hindi po lahat ang meron is yung ini-ignore yung mga ganitong gift, no? Yung mga kutob na yan. No? Especially po sa babae, malakas po talaga ang intuition ng mga babae. Meron din naman po sa mga lalaki. Pero depende po yan. Bakit po ba parang nagbo-boost yan? Because of parang ano yan sa mga nagdaan po na pangyayari sa buhay, like mga trauma, no, yung mga pangyayari nga talagang yung mga pagsubok, no, na parang ang hirap umahon pero nalagpasan mo yung mga ganon. So, as a high priestess, no, hindi lang naman to about sa intuition. Meron ka ding spiritual gift na nasa sayo. Yun nga lang po is hindi nyo alam kung paano po to gamitin. No, so marami tong meaning, no. Pero kumbaga nasa sayo yan kung saan mo siya gagamitin din. Spiritually, the high priestess is also a healer and also a tarot reader. So nandito ka. Kung alin ka man doon, well, ito yung i-develop mo. Okay? So yan yung reading po nyo ngayon. So nasa sa inyo po yan kung nasa sa inyo po yan. Nag-unat. So sa mga naka-resonate po at gusto niyo pong magkaroon ng clarification or more parang kung gusto niyo po itong ma-confirm na kayo po talaga to, is andyan naman po sa description box yung aking contact details. So chat lang po kayo for appointment po. Kailangan po talaga magpabook po muna kayo para po mabigyan ko po kayo ng slot para po sa private reading. So ang private reading po natin is face-to-face. No. It's a video. Sa online po, no? Sa online is video call po tayo. So, download lang po kayo ng WhatsApp, no? And wala naman po kasi yan sa FB page. So, meron din po tayong FB page. So, tingnan nyo na lang po sa ibang accounts. Sa ibang uploads, no? So, ano na lang po tayo, medyo maging aware na lang po tayo sa mga nangyayari. Okay? So, kung ano man po yung nangyayari sa inyo ngayon is, within the family lang po. Okay? So andito na po yung hint. No? Wala man tayo mention na pangalan. So, andito na yung clue kung sino man po yung gumagawa sa inyo ngayon. Pero ito po is may katandem. Okay? So, hoping ito is maging clear po sa inyo. And again, this is a general reading and timeless reading. No, so kung sino po makaka-resonate, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po updated kayo lagi sa ating reading. Okay? So, close your eyes. So, kung meron man pong mga unwanted noise, please ignore din na lang po kasi po maaga pa po. Okay? So, hoping wala pong pumasok na ibang ingay, no? Okay, so maraming salamat po sa inyo. God bless us all and God peace and hope. Bye!